Habang tahimik na nakatitig si Valkyrie sa kanyang telepono, biglang sumilip ang kanyang kasama sa screen. Grabe ka makatitig, akala mo ba darating si Hunter Baphomet dahil sa request mo? Hindi siya pinansin ni Valkyrie. Kitang-kita sa kanyang mukha ang magandang mood. Bahagya siyang ngumiti habang nakatingin sa litrato. Sabi niya, mas maganda raw ako kapag nakangiti, bulong niya, halatang kinikilig. Napailing ang kasama niya. Napapansin mo ba sarili mo? Pwede niyang sinabi yun para lang palakihin ego mo. Sabi ko na sa'yo, hindi ka type ni Hunter Baphomet. Freakly ka pa nang wala namang dahilan. At hindi ko kasalanan na matagal kang single. Biglang tumalim ang tingin ni Valkyrie. You little. Akala mo ba pwede kang magsabi ng kahit ano dahil lang may bibig ka? Hindi na sumagot ang kasama niya. Nauna na itong maglakad. Iniwan si Valkyrie na nakatayo, bahagyang nakayuko. Tahimik niyang ibinaba ang telepono. Pero, ano kaya ang gustong ipakita ng gobyerno sa amin? Wala naman kaming ginawang masama laban sa kanila. Baka gusto lang nilang hiramin ang lakas ng guild namin. Sikat na kami. Malapit na sa top 10, kahit mas bata kami kaysa sa iba. Humigpit ang kanyang kamay. Pero, bakit parang kinakabahan ako? Hindi ba mas mabuting tanungin muna ang Nebula Guild? Ang problema mo, biglang sambit ng kasama niya, hindi lumilingon. Wala kang ambisyon, kahit S-class ka na. Makinig muna tayo. Ganun din naman ang ginawa ng Nebula Guild. Bago pa siya makasagot, isang lalaking may dilaw na buhok ang lumapit. We meet here. Kumusta ka na? Unang beses nating magkita ulit simula ng insidente sa colony. Bahagyang tumanggaw si Valkyrie. The minister, nasa loob na siya. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang lalaking may kalmadong ngiti. Narito na kayo, Hunter Echidna at Hunter Valkyrie. Hello, Minister Baek Sang-jin, sabay na bati ng dalawa. Habang nagkakamay sila, napaisip si Valkyrie. Kaya pala, siya ang ministro ng Central Hunter Affairs. Salamat sa pagpunta ninyo rito, mahinahong wika ng ministro. Natural lang na maging mausisa. Tumanggo si Valkyrie, pilit tinatago ang kaba. Curious kami, Minister, sagot niya. Ano po ba ang kailangan ninyo sa amin? At sa sandaling iyon, alam niyang may mabigat na kapalarang naghihintay sa kanila. Sa lupon ng gobyerno, tahimik ang buong silid habang tinawag ang team leader. Dahan-daang itinaas ng lalaking may salamin ang kamay at itinuro ang malaking screen. Ang mga pulang tuldok na nakikita ninyo, iyan ang distribution map ng mga tore. At ito naman, ang prediction kung saan lalabas ang mga susunod. Nanlaki ang mga mata ni Valkyrie. Halos, buong mundo, sakop na nila. Datos ito mula sa Hunter Government ng Amerika. Sabay na napabulalas ang dalawa. Opisyal na nilang inanunsyo, posible ang gate shock sa malapit na hinaharap. Nagkatitigan sila, pawisan, mabigat ang hangin, malapit, gaano kalapit, 1, 2 taon, kung Papa Lauren. Tahimik na tumanggo ang ministro. Alam ninyo na ang nangyayari. Ang mga bansang hindi pa advanced, nawawalan ng tirahan, nilalamon ng mga tore na matagal nang pinabayaan. Humigpit ang boses niya. Kung ayaw nating maulit ang trahedya, uunahin natin ang paglilinis ng mga neglected towers. Ibig sabihin, maingat na tanong ni Echidna. Magpapadala kayo ng mga team sa ibang bansa. Hindi, matigas, walang emosyon. Park Guild, mananatili kayo sa loob ng bansa. Kapalit nito, kayo ang maglilinis ng mga tore, kahit sakop pa ng ibang guilds. Tumigil ang hininga ng lahat. Sino ang unang iPad adalas sa labas? 3 muna, sagot ng ministro. Drake Guild, Moonlight Guild, at Nebula Guild. Samantala, nakatayo si Baphomet, kaharap ang isang lalaking tila sinusukat bawat galaw niya. Ikaw ba ang guild master doon? Oo, narinig mo na ba ang Nebula Guild? Sinong? Mga ngaso ang hindi. Ngumisi ang lalaki. Sikat kayo, lalo na ang Hyangnim ko. Hyangnim. Napakunot noo si Baphomet. Si Hunter Chu ba yan? Parang ikaw. Nasabi ko ba ng malakas? Ngumiti ang lalaki. Tahimik na minamasdan siya. Sa totoo lang, nag-aalinlangan ako. Hindi siya palabigay ng papuri. Unique ang energy mo, malungkot, pero malinis ang background check. Umiikot ang lalaki sa paligid niya, parang mandaragid. Ano ang sagot mo sa alok ko? Gusto kita. Magkano ang down payment? May kontrata ba? Wala, diretso ang sagot ni Baphomet. Walang down payment. Walang terms.
Anong guild ka dati? Wilderness. Hindi pamilyar. Hindi ko alam. At ayoko nang alalahanin, malamig niyang sagot. Huwag mo na ring itanong. Hindi ko sinabing sasali ako sa Nebula. Tumawa ang lalaki. Normal lang ang poaching sa mundo natin. Kahit nakakulong ka, tutulungan kita. Hindi, umiling si Baphomet. Umupo ka na. Mananalo ako ngayon. Napatingin ang lalaki sa ngising iyon, kumpiyansa. Delikado. Luma na ang larong to, bulong ni Baphomet. May bago, hindi pa lang nai-install ng boss. Alam ko kung nasaan. Maligayang pagdating, Master. Sabay-sabay na bati ng mga gwardya. May arcade area ba ang guild? Oo, may sarili pong espasyo. Habang naglalakad sila, dalawang babae ang napatingin. Lumapit ang isa. Sandali, hindi ba ikaw si Hunter Baphomet? Nagulat siya. Kilala kita. Matagal na tayong di nagkikita. Guwapo ka pa rin gaya ng dati. Sa isip niya, yung summoner na pinutol ang tiyan ko. Bakit yun lang ang naalala mo? Sigaw ng babae. Nelia ako. Bastos ka pa rin. Anong ginagawa mo rito? Guildmaster ka na. Bigla siyang hinayla palayo. Mahina yan sa pagkain. Sige na, magkita ulit tayo. Kumaway siya. Sa loob ng dining hall, napuno ang mesa ng pagkain. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, sabi ng lalaki. Kaya lahat ng best dishes, pinahanda ko. Napabulong si Baphomet. Hindi ako makapaniwala. Dito ang spa, pang-relax. Ito ang gym, pang-stamina. Ito ang nail shop, paborito ng mga babaeng hunter. Huminto ang elevator. At ito, ika-4 na palapag. Ngayon, nagsisimula ang totoong laro. Huminto ang lalaki at ngumiti ng bahagya. Nasa 4th floor ang arcade. Nakatitig lang si Baphomet, halatang nagtataka. So, kung pumunta lang ako rito, pwede ko nang ma-enjoy lahat ng to. Of course, sagot ng kasama niya nang walang pag-aalinlangan. Pero tandaan mo, exclusive ito sa mga miyembro ng Nebula Guild. Napatameme si Baphomet. Ngumiti lang ang lalaki, parang may alam na hindi pa niya sinasabi. Hindi ka ba ni-engganyo man lang? Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Cancel 4th floor, 20th floor. Napakunot noo si Baphomet. Anong klaseng lugar yun? May naisip akong mas interesting kaysa sa games, sagot ng lalaki. Siguradong magugustuhan mo rin. Sa loob ng arena, isang kamay ang nakataas, nakakuyom. At sa gitna ng arena, naglalaban na ang isang babae at isang lalaki. Isang malakas na atake ang pinakawalan ng lalaki. Napaatras ang babae dahil sa lakas ng tama. Ngunit sa isang iglap, gumanti siya ng matinding sipa sa mukha ng kalaban. Bang! Nasanggay yun ng lalaki. Nanlaki ang mata ng babae, gulat. Nagpatuloy ang matinding palitan ng suntok at sipa, walang umatras. Sumugod ang lalaki, nagbabadyang suntukin ang babae. Ngunit umiwas ito, umikot sa ere, at sinalubong ang atake. Isang malakas na shockwave ang sumabog sa buong arena. Nanginginig ang sahig. Nagngingit-ngit ang lalaki, nakayuko, nanginginig ang katawan. Pagkatapos ay biglang sumugod muli, madilim ang ekspresyon. Sa sumunod na sandali, isang sipa ang tumama sa ilalim ng kanyang mukha. Hindi na niya ito naiwasan. Crash! Tumilapon paitaas ang lalaki at bumagsak mismo sa harap ni Baphomet. Tahimik ang arena, malamig na wika ng babae. Darating ang pagkakataon kung marunong kang maghintay. Lahat ay maayos sa'yo, pero ang mainit mong ulo ang problema. Napatitig ang babae, halatang nagtataka. Isang lalaking may sombrero ang lumapit at ngumiti. Hasang, Master, bati niya. So, seryoso pala ang training mo. Ano? Tanong ng lalaking may salamin. Napadaan lang ba kayo rito para mag-spar? Manood lang, sagot nito. At siya, itinuro si Baphomet. Si Hunter Baphomet. Mula sa kaliwa, may tumayo at nagsalita. Naroon sina Habek at Hang-a. At ang nakahandusay, si Sojon. Lumapit ang lalaki at iniabot ang kamay. Nice to meet you. Marami na akong narinig tungkol sa iyo mula kay Hunter Chu. Pero, bakit ka nandito kasama ng mga hunter na to? Ngumiti ang kasama ni Baphomet. Ano sa tingin mo? Si Hunter Baphomet ang mag-spar. Spar! Napatingin si Baphomet. Sino ang lalaban sa akin? Hindi ba't parang pagkatay yun kung S-class laban sa mas mahina? Kung ganun, sagot ng lalaki. Ikaw na lang ang lumaban. Ako, napailing si Baphomet. Magic hunter ako, malayo ako sa martial arts.
Itinuro ng lalaki ang nakahandusay sa sahig. Tanungin mo siya, natalo na siya, at sa sandaling iyon, alam ni Baphomet, hindi na ito simpleng imbitasyon. Isa itong pagsubok. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Kalmang ngunit matalim ang boses na umalangaw sa arena. Ako ang makakaspar ni Baphomet. Biglang nanlaki ang mga mata ng babae. Ganoon din ang lalaking may salamin, napatigil, halatang hindi makapaniwala. Samantala, kumunat ang noo ni Baphomet. Hindi maganda ang ekspresyon sa kanyang mukha, isang instinct na matagal nang bihasa sa panganib. Lumapit ang lalaki, ang presensya niya'y ibang-iba. Tahimik, ngunit mabigat, parang ang buong arena ay kusang tumahimik. Ngumiti siya. Tumaas ang tingin ng lahat. Kung manalo ako, sasali ka sa Nebula Guild. Isang iglap parang huminto ang oras. Pero kung ikaw ang manalo, bahagya siyang yumuko, at tumalim ang ngiti. I'll grant you one wish. Ano man yun, tumahimik ang arena. Napatingin ang lahat sa lalaking iyon. Sa presensyang hindi na kailangang ipakilala, samantala, lumipat ang eksena sa banquet na may isang bata na nakatayo. Kaya pala, siya ang bunso ng samahang Nebula. Bulong ng isa, sabi nila, paborito raw ng tagapangulo ang bunso niya. Siyempre, sino ba naman ang hindi, may itsura na, may talino pa. Sa murang edad, wala na siyang kulang. Sa kanya rin siguro mapupunta ang buong samahan ng Nebula. Lumapit ang babae at magalang na bumati. Ako si Jung Subin. Hindi ko inakalang may makikilala akong kaedad ko sa ganitong lugar. Kailangan kong mag-iwan ng magandang unang impresyon, bulong niya sa sarili. Ikinagagalak kitang makilala, wika ni Subin. Sabi ni Mama, kailangan kong mapalapit sa kanya. Gumagana ang plano, masayang isip ng kanyang ina. Ito na ang pagkakataong makipag-ugnayan sa samahang Nebula. Boring ba rito? Tanong niya sa batang lalaki, saka inanyayahang lumabas. Ngunit walang interes ang lalaki. Bigla niyang inilapit ang mukha niya sa dalaga. Kinabahan ka ba? Nakangising sabi niya. Ang cute. Pero ano naman ang magagawa mo? Hindi ka naman pasok sa panlasa ko. Sabihin mo sa nanay mo, sumuko na sila sa balak na gawing hostess ang sarili nila rito. Hindi makapagsalita si Subin sa sobrang hiya. Napapikit na lamang siya habang ang batang lalaki ay nakangiting nakapikit, tila lubos na nasiyahan sa kanyang ginawa. Samantala, sa himpilan ng samahang Nebula, nakangiting nagtanong ang pinuno ng samahan. Ano ang masasabi mo rito? Sumagot ang lalaking may salamin, talaga bang gagawin mo ito? Ikaw mismo, ang kalaban mo'y may ranggong A. Walang hindi kayang gawin ng pinuno ng samahan, sagot niya. At ano naman kung A? Ang prinsipyo ng samahang Nebula ay patas na laban. Ang prinsipyo na yan, napabuntong hininga ang lalaki. Bakit nga ba natin naisip iyon? Uulitin na naman ng batang yun ang gulo, sige na nga. Habek, dalhin mo ang 2 piraso ng telang panali. Lumapit siya kay Baphomet. Alam mo naman ang oryentasyon ng kagawaran ng sentral na mangangaso, hindi ba? Mangangaso ka rin, kaya sigurado akong pamilyar ka rito. Ang mga may ranggong A pataas ay gumagamit ng ganitong panali sa mga palakaibigang laban. Gagayahin natin iyon dito, sa ngayon. Habang ikinakabit ang panali sa kanyang braso, nagpatuloy siya. At hindi lang dito nagtatapos ang seguridad. I-disable ang lahat ng aktibo at pasibong kakayahan. Pati mga estadistika, pati ang natatanging sistema ng bawat isa, lahat patay. Ang matitira lamang ay purong lakas ng katawan. Ano sa tingin mo? Magandang ideya, hindi ba? Nakangiting tumanggaw si Baphomet. Hinubad niya ang kanyang jacket at ikinabot ang panali sa braso. Sabi mo, ibibigay mo ang kahit anong hilingin ko kapag nanalo ako. Huwag kang outrest sa pangako mo. Nagkatitigan silang dalawa, kapwa may ngiting puno ng hamon. Gaano ba niya kagusto ang lalaking yan para umabot siya sa ganitong hakbang? Tanong ng isang babae sa katabi. Hindi ko rin alam, sagot nito. Sa tingin ko, ipinapakita lang niya ang kapangyarihan niya para i-recruit siya bilang kasapi. Tama, wala namang saysay ang laban na yan. Tiyak na ang resulta. Alam mo na ang patakaran, sabi ng pinuno ng samahan kay Baphomet habang magkaharap sila. Ang unang makakahuli sa panali ng kalaban ang siyang mananalo. Sobrang bait mo talaga, tugon ni Baphomet. Madalas kong marinig yan. Ganyan ka rin ba kabait sa laban natin? Biglang lumapit ang suntok ni Baphomet sa mukha ng pinuno, ngunit agad itong nasalag ng kanyang mga bisig.
Biglaang pag-atake pala, sabi niya. Tinuhad niya sa mukha si Baphomet, ngunit nasalag din. Sa lakas ng banggaan, napaatras siya. Hindi pa man siya nakakabawi, muling umatake ang pinuno. Kapwa sila nakangiti, halatang sabik sa laban. Sabay silang sumuntok. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, at isang malakas na alon ng puwersa ang kumalat sa paligid. Kumuha ng distansya si Baphomet at sumipa sa mukha, nasalag ng kaliwang braso ng pinuno. Hindi pa tapos, umikot si Baphomet sa ere at muling sumipa. Laking gulat ng lahat ng seluhin lamang ng pinuno ang binti niya habang nakangiti, saka siya inihagis palayo. Bumagsak si Baphomet sa lupa. Mabilis siyang tumayo, biglang lumitaw sa harap ng pinuno at umatake muli, ngunit sinalag lamang iyon. Hindi makapaniwala ang mga nakasaksi sa bilis ng likas na reaksyon ng pinuno. Naging matindi ang tunggalian, walang umatras. Matapos ang isa pang malakas na banggaan, kapwa sila napaatras at nagkatitigan. Muling sumugod si Baphomet. Binabasa ng pinuno ang kanyang galaw, ngunit tila wala itong epekto. Sumipa muli si Baphomet sa mukha, at muli itong nasalag. Hinding-hindi yan magagawa ni Van Gogh, hindi ba? Tama, bulong ng dalawang mangangaso. Isang biyaya at sumpa, ang kakayahang tumagos sa isip ng iba sa pamamagitan ng mata. Tama ba? Napangiti ang pinuno. Agad mong napansin. Gaya ng inaasahan, napakahusay ng mata mo sa pagkilala sa tao. Taglay ko na ito bago pa man ako magising bilang mangangaso. Isang natatanging kakayahang hiwalay sa kapangyarihan ko bilang mangangaso. Baphomet, lahat ay nakikita ng mga mata ko. Katulad mo rin ako. Kung may gusto ka, kailangan mong ibigay ang lahat para maging mas mahusay. At kung may hadlang, alisin mo, kahit gaano katagal o kahirap. Ang mahalaga, nasisiyahan ka sa proseso. So, ito na ang tagumpay ko, Baphomet. Sigaw ng pinuno habang sumusugod. Sumali ka na sa samahan ng buong loob. Bahagyang umiwas si Baphomet, sinundan ng kontra-atake. Sa isang iglap, napunta ang pinuno sa likuran niya. Hinawakan niya ang mukha ni Baphomet at isinubsob sa lupa. Gumanti si Baphomet ng sipa habang nakahiga, ngunit umiwas ang pinuno. Sa pagtayo niya, bigla itong lumitaw sa kanyang tagiliran at sinuntok siya ng malakas, dahilan para umatras siya. Sinundan iyon ng sipa sa tagiliran, tila isang higanteng kamao ang tumama. Sunod-sunod na suntok ang umulan sa mukha ni Baphomet. Itinaas niya ang kanyang mga bisig upang ipagtanggol ang sarili. Tila mawawalan na siya ng malay nang biglang lumitaw sa kanyang isipan ang anyo ng isang dragon. Baphomet, hindi ba ikaw yung mababang uri ng demonyo sa unang palapag? Bakit ka umakyat dito? Balak kong marating ang tuktok. Ang tuktok? Baliw ka ba? Isang mababang uri pa lang, tapos gusto mong manalo laban sa akin. Alamin mo ang lugar mo. Bakit hindi ko kaya? Senggal ni Baphomet. Bobo bang tanong yan? Ako ay mataas na uri. Ikaw ay mababa. Hindi maiiwasan ang agwat ng talento mula pa sa simula. Nagngit-ngit si Baphomet habang nakatitig sa pinuno. Isang malaking biro, bigla siyang sumuntok, isang hindi inaasahang pag-atake. Tinamaan ang pinuno at tumalsik ito palayo. Nakayuko si Baphomet. Lahat ng umaasa sa talento nila, lahat ng nagmamataas, lahat sila'y namatay sa kamay ko. Naupo ang pinuno, hawak ang kanyang tuhod, naguguluhan. Habang nag-iisip siya, muling sumugod si Baphomet. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng buhatin at ihagis ni Baphomet ang pinuno sa ere. Agad tumayo ang pinuno, nanginginig ang loob. Hinihinto ko na, hindi ko na mabasa ang isip niya. Kalagayan ng kawalang personalidad, bulong ng isa. Namumula ang mga mata ni Baphomet habang nakatitig, instinktibo na ang bawat galaw. Napangiti ang pinuno. Maglaban tayo ng tama, Baphomet. Muling sumugod ang dalawa. Nanlalaki ang mata ng mga kasapi ng nebula, wala na ang kakayahang bamasa ng isip ng pinuno. Talo na siya, lumapit ang lalaking may salamin. Ayos ka lang ba? Hindi siya mangangaso mula pagsilang, sagot ng pinuno. Kung ganoon, karanasan ba? Hindi, imposible, mas bata siya sa iyo. Tumawa ang pinuno, mas lalo akong naging mausisa sa lalaking yan. Napaka-interesante, Baphomet. Sa card na ito, maaari ko nang gamitin ang lahat ng pasilidad ng mga komunidad sa gusali. Nang samahang nebula, hindi ba? Masayang sabi ni Baphomet. Napahinto siya nang tumunog ang telepono. Hello, sagot niya agad. Ako to. Sino ka?
Si Fames, hindi mo ba Avenue ang numero ko? Ah, ikaw pala, nawasak ang telepono ko, kaya, bakit yan pa rin ang tawag mo sa akin? May pangalan ako, bahala ka na. Tungkol sa hiniling mo, wala akong nahanap sa una, pero sa pangalawa, nahanap ko. Rocky, napangiti si Baphomet. Asan ang bastos na yun? Si Adan at Eva ang unang mga tao. Hubad sila ngunit hindi nahihiya. Bakit? Dahil wala pa silang kasalanan. Nang kainin nila ang ipinagbabawal na bunga ng kaalaman, saka lamang sila nahiya, dahil kinilala nila ang sarili bilang makasalanan. Ano ang gagawin? Pagbabayad sala. Ipakita mo ng buong puso. Patunayan mo ang sarili mo. Isa-isang hinubad ng mga lalaki ang kanilang balabal. May isang di inanyayahang bisita. Naglakad siya sa gitna, palapit sa figurang may talukbong. Ah, bakit hindi ka magbayad sala, munting tupa? Ayaw mo bang maligtas? Nagkatitigan sila. Ako ba, bilang isang demonyo, bakit ko gagawin yun? Nakangiting bati ni Baphomet. Matagal na tayong hindi nagkita, manyok na Maniokis ka. Nabulong na lamang ng lalaki ang pangalan ni Baphomet.